Naniniwala ba kayo sa gayuma? Eto na, mainit-init pa. Tatagalugin ko na sa inyo kung ano ba ang nangyari Asin wedding scam. March 10 ang wedding. March 8 nag-book ang bride sa organizer na si Sir Ambing sa CDO mga mamiii. So, nag-meet sila Sunday morning, nag-propose si organizer ng package, umabot sa 270,000 piso yung total package, including yung prep room, hotel, and venue. Nag-final details, checklist, time frame na din sila dun sa isang hotel kung saan naka-check-in ang bride. At dahil nga magaling magsalita si ate mo bride, napapaniwala si organizer na madatong itong si bride kasi daw siya ay pamangkin ni Sen Bongo at may mataas na posisyon ang daddy eme-eme niya. At kaya daw hindi siya makapag-down payment sa organizer kasi hinold daw ng daddy eme niya yung mga cards and bank niya para ma-rush ang kasal niya. Kasi daw ay buntis siya at para. May iwas sa kahihiyan ang family. So, ayon, rush wedding ang ate mong bride. Ang daddy eme daw niya ang magbabayad ng lahat kinabukasan. So, si organizer dahil nga maboka si bride nagtiwala, binuok niya yung mga tie-up suppliers kahit wala pang DP. Sino ba naman hindi mae-excite kapag ang event mo ay maraming politicians and sikat na vloggers, kuno daw ang mga bisita. Syempre dagdag exposure for marketing kineme din yon. At eto pa ang malupit, pinabayad pa ni bride sa organizer yung hotel na pinag-check-inan nila na 4,500 piso. Ang sabiksi ng bride, susunod siya sa office para mag-fit ng gown, pero sumunod naman nga. Kaya si organizer tiwala. Eto na, sabi ni bride, need na daw nila mag-check-in sa Pearlmont dun sa venue nila para madala na lahat ng gamit. So, si hotel no DP no bookings. Since tiwala si organizer kay bride, si organizer na muna ang nagpaluwal ng payment na 50,000 piso sa hotel. Pero di niya pinaalam sa bride na bayad na yun hotel para hindi ma-relax yung bride. Nangako naman kis-isi bride na umaga. Araw ng kasal ay dadating na ang daddy para magbayad. Eto na, wedding day, 6 a.m. pa lang nag-follow up na si organizer for payment. Ang sabi ni bride, ipapadeposit sa secretary. Hangang umabot na ng lunchtime, no payment pa rin. Pero since bayad si organizer sa hotel, tuloy pa rin yung preparation shoot. No entourage, papaay siya, no family mula sa bride and groom. Ang andun lang sa preparation site ay friend ni groom. Yung friend ni groom din ang nagpay para sa breakfast ng couple. Dahil wala talagang kapera-pera ang dalawa. Yung mga details shoot na hinihingi ng photo and video, inabot na ng ilang oras, walang maipakita ang bride. Ang sabi dala na ng daddy on the way na, etc., etc. So walang details shoot na na-shoot. Invitation, aras, veil cord. Si bride assist ko or medyo nakakaramdam naksi yung groom, hindi makausap, tulala. Minsan tulog, paggising wala sa wisyo. Tapos yung mga friends ni groom na nasa hotel kababata ng groom, pero dinadaan-daanan lang sila ni groom na parang hindi kilala. Kaya si Coord nagtataka. Nagtanong-tanong sa mga friend ni groom. Sabi ng mga friend ni groom, di nila kilala ang girl at na-invite lang sila through online. Eto na ang mas malupit. 3:00 ng hapon ang ceremony dapat, pero 3:00 ng hapon walang pang guests. Wala pang judge na magkakasal daw. Tapos etong si bride nag-request pa ng security para sa seguridad dahil may death threat daw kuno since mga politicians yung mga dadating. Si hotel nagpa-high alert sa mga security personnel. So, 3:30 ng hapon na wala pa rin ang judge, fina-follow up na nila ang bride dahil kilala daw niya yung judge na magkakasal wala pa rin, dumadating na daddy or judge, or kahit sinong bisita. 5 ng hapon wala pa rin, 6 na ng hapon wala pa rin hanggang umabot na ng 8 ng hapon. Yung asawa ng friend ni groom nagtataka na din sa kinikilos ni groom, and halos karamihan ng nasa hotel
nakakatunog na ng red flag si bride. So, nakatalikod si groom. Sinabuyan ng asin ng wife ng friend niya. Ayun! Boom! Bigla daw parang nagising ang groom. Biglang nagtaka anong nangyari. Bakit nandun daw siya, etc. So in short, nagbalik ang ulirat ni groom. Nakakausap na siya ng matino. Doon nila napatunayan na ginayuma or na-hypnotize si groom. Doon na nagpatawag sila ng investigator para maimbestigahan si bride. Sa makatuwid, hindi natuloy ang kasal kasi walang papers, walang marriage license, walang kahit anong papeles na nilakad. Nung nasa presinto na, doon nila nalaman na certified scammer si ate mong girl. Dahil marami na siyang nabiktima sa Davao, bukod sa mga... It comes to rise. Right. Para makapag-close at makapagloko pa ng iba. Subscribe para sa mga susunod na ulat at chismis. I-click sana!